Amen. God bless you po, beloved brother Louis Angeles. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mo, pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal na Panginoon. Kayo po nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon, pinakalumo sa bawat isa sa amin. Ay po mapakinggan ng iba salita, aming dalangin na Diyos, magsilbi itong pagkain ng aming kaluluwa. Ibalingkod patnubayan mo ako sapagat ko sa akin, wala kang magawa. Abagan mo rin ang aming po mga webcast viewers, wala pang bless them, O God. Bigyan mo akong nakatalino na makapangaral ng ibang salita at sa makapangyarihan pangalan namin sinasaway. Ang lahat ng demonyo, hadlang at pag-aalilangan ka sa out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, brother, dakilang Diyos. Ang pinakamataas pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat ay nakukulam sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating pong pinakamama na Panginoon Kristo. At ako'y mabatni sa magandang hapon, nagbigay ng doble paggalang sa ating minamahal na Evangelista Willie Stad Almeida, the entire prophet of God. At magandang hapon din po sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Puri natin dakilang Diyos. At akong sasabi minamahal ko, welcome po sa ating pong beloved brother Enjo, Sister Ciela. Welcome din ka ating beloved brother Charles. Alam mo na mahal, nakasama ko sila sa dako ng Dubai. At tunay po, umabot ng mahigit na 2 taon. Hindi pa nga kami nakikita. Puri natin dakil Diyos. Mga minamahal, ang iba lingkod, nagaling po ako ng Baguio ng 4 na araw sa krusada. Umiyak ako noong Lunes, minamahal ko. At tunay po, sa pamunot panalangin po na ating minamahal, ginaging ng Pastor Evangelista Willie Stad Almeida. Marami po nagpabautismo at naging matagumpay ang manalagawain, minamahal. Bagamat ang mga tao minamahal ko ay marami ang tao sa Baguio minamahal ko. Wala kang maparkingan. Ngunit sabi nga, naghanap na sila minamahal ko. Pag naghanap ka na malamig ngayon, isang tsak na bagay, darating sa iyo, init na walang hanggan. Kaya sabi nga minamahal ko, ang mga tao na masel lang minamahal, hindi nila inisip minamahal ko, ang pinakamama ng Panginoon. Mabuti sabi nga niya, balingkod, minamahal, kung ikay Kristiyano at dumalo ka sa gawain, makinig ka na mainam, pag-aralo mo ito, isa pamuhay mo, sapagkat kung wala kang ginawa, mabuti na lang, umuwi ka. Sapagkat maghahanap ka ng langit, minamahal kapatid, hindi ka sa langit mapupunta. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya kapag naglingkod ka sa Malapanginoon, sa Malapanginoon ka. Sabi nga po, nakita natin sulat sa Biblia, minamahal ko. Iwaksin natin na lahat, minamahal. Kalimutan natin na lahat, minamahal ko. Itong tandaan po natin, may Diyos na nag-aalala at nagmamahal sa atin, minamahal. Ating mga kababayan, minamahal ko, hampas-hampas. Nobena, magmula sa pintuan hanggang sa dulo, minamahal ko. Bumuti ba ang Pilipinas? Hindi po. Ngayon lamang, ng mga tao nakakilala sa totoong Diyos, naglingkod sa Kanya. Pinagpala sinalubusan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang Diyos po natin, minamahal ko, ang sabi niya, tumawag ka sa akin. Basahin natin yung versikulo, minamahal ko. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, 22, 23. Praise God. Dito po sa Mateo 7, talata 21 hanggang 23, ganito po ang pagkasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalabas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23, at kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen. Para kanino ito, minamahal ko na salita? Para sa mga Kristiyano, minamahal. Ang sabi sa huling versikulo, lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kasalanan. Isipin po natin, nagpalayas ba ako ng masamang espiritu? Nangaral ba ako ng salita? Amen. Ngunit ang mga tao, minamahal ko, hindi nila pinahalagaan ang paglilingkod sa Diyos.
Pagdating ng araw, sabi nga, marami na silang priority in life. Tandaan niyo, minamahal. Tandaan natin, ang dapat priority natin ay ang ating pinakamamalapanon. Who are we? Sino tayo, minamahal ko? Alabok lamang tayo sa pangalan ng ating dakilang Diyos. At tinawag lamang tayo magmula sa banig na karamdaman, sa masamang bisyo, minamahal ko. At marami pang problema, minamahal. Ngunit kinahawagan tayo ng ating dakilang Diyos, dapat lamang. Ang sabi sa Biblia, for me to live is Christ and to die is gain. Tandaan po natin yun, minamahal. Mas mahalaga na ating pong ipagsabi, ipalaga na pasalita ng ating dakilang Diyos. Sapagat sasabihin ko, tatanungin ko ulit, who are we? Sino tayo? Pinagpala tayo natin dakilang Diyos, wala tayong karamdaman. Nakabantay sa atin ng mga anghel ng Panginoon. And yet, we forget God. Nakalimutan natin ang ating dakilang Diyos, minamahal. Sabi nga sa ibalik ko sa dako po ng Baguio, kung pumanarito ka na hindi ka nakinig at wala ka natutunan, ano isishare mo? Wala. Mabuti pa, mas mayat lang harudan di agawid ka di balayo. Maturog ka langan. Matulog ko na lang. Sapagkat sa dami minamahal ko, ito yung panahon, minamahal ko, na naghihintay tayo ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sabi, di ba nagpalayas ako sa iyong pangalan? Na masamang espiritu, sabi ng Panginoon Kristo, I never knew you, you doers of iniquity. So minamahal, ito sa mga Kristiyano minamahal. At maraming minamahal ko ang masasaktan sa ganitong salita sapagkat nakalimutan na nila ang Diyos. Dumadalo sila sa gawain pero actually, they are spiritually absent. Tandaan po natin yung minamahal. Kung sa mga Panginoon ka, gawin mo lahat ang para sa Panginoon. Gawin mo lahat yun, minamahal. Sabi nga, kung mamatay ka at pumikit ka rito, isang tiyak na bagay, pagdilat mo sa piling ng ating dakilang Diyos, ano ang katatakutan mo? Gutom? Mahubaran ka kaya? Wala ka ng kaibigan nung araw pa, minamahal. Magmula na maglingkod ako sa ating dakilang Diyos, 34 years ago, wala na akong kaibigan, kundi ang pinakamamanap ko nun. Bakit, minamahal? Lahat ng kaibigan mo, gusto ko lang, mahal ka lang, pag meron ka, ibibigay. Ang ating dakilang Diyos, pag nakita niya nagsakripisyo ka, isa na bagay, lahat ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan niyo, minamahal ko, huwag talim sa atin yun. I never knew you, you doers of iniquity. Isipin po natin. Kaya nga po, pag nasa bahay ka, nasa trabaho ka kaya, mabanggit mo lang sinasabi natin bala pastor, sinasabi niya, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, I love you, Lord. Tandaan po natin, huwag po natin kalilimutan yun. Yes, it is corny for us. Sabihin yun, minamahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos na himuot ka nato. Mahal tayo ni Panginoon. Bakit? Every second of your life, hindi mo siya makalimutan. Mahal mo ang pinakamamahal na Panginoon. At alam yun ang ating dakilang Diyos, kahit hindi ka nagsasalita, alam na Panginoon yung iisip mo, siyang iniisip mo. Sabi niya, sobrang naman atay ang Brad. Kulang pa nga tayo? Kulang pa. Ang sabi nga, minamahal, magiging buhay natin. Minamahal ko. Kaya nga sabi ko, ang tunay na Kristiyano, wala siyang kinabukasan dito sa lupa. Amen? Pagpapalain ka natin dakilang Diyos, bibihisan ka naman ang Panginoon. Lalago ang negosyo mo. Bakit? Bakit hindi? Ngunit tandaan po natin, minamahal, dahil yun ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, sabi sa Biblia, minamahal ko, pag tayo'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagyan natin ang ating pananampalataya. Faith, minamahal. Sapagkat kung minsan natutunan natin sa reliyon, bigyan mo ko, bigyan mo ko, bigyan mo ko, bigyan mo ko. 10 taon na bigyan ko, hindi rin binibigyan. Bakit, minamahal? Hindi siya tumatawag sa Diyos. Pag binigyan siya, minamahal ko, isang tiyak na bagay, sa kaaway ng Diyos ang tugon, minamahal. Ang sabi nga sa Biblia, minamahal ko, huwag tayong manalangin ng paulit-ulit. Claim it! Yes, sinasabi niya balikod. I-claim mo na ikay pinagaling natin dakilang Diyos. I-claim mo na ikay pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. I-claim mo, humingi ka ng 3-story building na bahay. I-claim mo yun. Bakit? Alam ng Diyos pag nakita niya na ikay gumawa sa kanyang ubasan, isang tiyak na bagay, darating ang pagpapala, hindi mo alam kung saan nang gagaling. Tandaan po natin yun, minamahal. Huwag po natin kalilimutan yun. If you don't react, ibig sabihin, hindi ka nakikinig. At pag hindi ka nakikinig, tanda minamahal ko, mas mainam pang umuwi ka na. Sabi minamahal ko,
Mateo Kapitulo 6, 7, 8, ating po basahin. Praise God. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 7 at 8. At sa panalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kaniya. Amen. Sipin po natin minamahal. Thank you, Brother Rodel. Bago tayo humingi sa ating dakilang Diyos, alam ng pinakamamalapan ng kung anong kailangan natin. Kaya nga sa gawain ng ating dakilang Diyos, sinuturuan tayo kung ano gagawin, minamahal ko. Ang sabi nga po, ni kailanman you cannot outgive God. Ni kailanman sabi nga, hindi mo malalampasan ang pagbibigay ng ating dakilang Diyos. Una, tigit sa lahat, dinala ka niya rito. May karamdaman ka, pinagaling ka. Wala kang hanap buhay, binigyan ka ng magandang hanap buhay. Binigyan ka ng katalinuhan ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin yung minamahal. Kaya nga po, bakit tayo mananalangin na paulit-ulit samantalang alam ng ating dakilang Diyos ang nasa isip natin? Hindi bingi ang Diyos, minamahal ko. Hindi bulag ang pinakamamalapan nun. Alam niya kung ano kailangan mo. Kaya lang ang sabi, maglingkod ka ng may buong katapatan sapagkat ang katapatan mo, siyang magpapala sa'yo. Tingnan po natin, minamahal. Ilang lang tayo minamahal kapag Miyerkules. Nababawasan tayo, mas marami tayo paglingkod. Nasaan yung iba? Siguro may hanap buhay. God bless them. Yung iba, naghahanap ng tandaan po natin, minamahal, pag wala kang magawa, sabi nga, tumuko ka sa gawain. Isang tsak na bagay may magawa ka sapagkat sabi nga, yung ibang lingkod ng araw, pag pumalakpak ako, nabibiyak ang kamay ko. Pag naghugas ako, mahapdi. Ngunit hindi ko pinigilin ang sarili ko, minamahal, sapagkat wala akong maibabayan sa Diyos. Wala akong maipapakita mainam sa Kanya, kundi siluwalhatian at papurihan, minamahal. Huwag nating hayaan ang ating sarili, minamahal ko. You are rich now, but you cannot clap. Mayaman ka, pero hindi ka makakapalakpak. Bakit? Anong dahilan? Dahil pinayaman mo sarili mo o pinayaman ka natin dakilang Diyos. Pag pinayaman ka natin dakilang Diyos, purihin mo siya, palakpakan mo siya, awitin mo siya. Hindi, sabi nga, duwalo ka sa gaway, pag ganun-ganun ka lang. Kung nandiyo Ilocano, kindik-kindikin ka lang. Sabi, ibigay mo yung lahat sa atin dakilang Diyos. Sabi nga kasi, Brad, wala akong dalang extra time. Magdala ka susunod para pag pinawisan ka, may pampalit ka. Ganun po yun, minamahal. Ulitin ko, you cannot outgive God. Hindi kailanman, hindi mo siya malalampasan sa pagbibigay. Ginawa, nangyari, at chapel, minamahal ko, dahil sa pagsasama-sama natin. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, it is God who touches our heart. Ang Diyos mismo ang humipo sa ating puso upang tayo magkaloob, minamahal ko. Hindi tayo natatakot. Sabi nga, baka mawalan ako. Tandaan po natin yung minamahal. Pag gano'n isipin mo, mawawalan ka nga. Pero pag nagkaloob ka sa gawain ng ating dakalusisadyak na bagay, dadagdagan pa ng ating pinakamamala Panginoon ang nasa iyo. Kaya tignan mo, minamahal ko, iwala. Example sa bagay na gagawin ng ating dakilong Diyos sa iyo, minamahal ko. Yung mga bagay na imposibleng gawin noong araw, 2,000 years ago, minamahal ko, ating basahin, minamahal ko, Lucas 18:35 hanggang 38. Praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 35 hanggang 38. At nangyari na nang nalalapit na sila sa Jericho, isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos. At pagkarinig na nagdaraan ng maraming tao, ay itinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. At sinabi nila sa kanya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. At siya ay nagsisigaw na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen. So ang susunod, ang mga tao nga pinipigil siya. Huwag ka maingay, dadaan ng Panginoon Kristo. Lalo niya sinigaw, itinas niya, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ko. Alam niyo naman ang Panginoon, sapagkat we are serving an all-knowing God. Alam ng Diyos. Ngunit sumisigaw siya, minamahal. Anong gusto mong gawin ko sa iyo?
Ang sagot niya, minamahal ko, straight. Ang makakita ako, Panginoon. Isipin po natin, hindi niya nakita yung mga himala na ginagawa ng Panginoon Kristo. Narinig na lang yun, minamahal. Sumampalataya siya sa ating dakilang Diyos na makakita siya nung unang panahon hanggang ngayon, minamahal ko, pag bulag ka talaga. Ating mga kababayan, bulag. Hindi, nakasangas pa nga eh. Ha? Bulag, pero sa gawa, pagdating sa Biblia, wala silang alam. Basta meron sila sabi nila, Diyos ko. Ang pagkakakilala sa Diyos, minamahal ko, pag nasundo lang ng karayong, pag napasok, Diyos ko. Kilala ba nila ang Diyos? Hindi. Pinaglilingkuran ba nila ang Diyos? Hindi. Ang sarili nila. Ngunit sa atin na kinabagan ng ating dakil Diyos, katulad ng taong bulag, minamahal ko. Alam niya, narinig niya na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Sumigaw siya, minamahal. Tayo ba ngayon sumisigaw sa pinakababalapuron? O sasabihin natin sa Diyos, kabagan mo, hindi mo sabihin natin, Lord God, salamat po sa iyong kabutihan. Wala, Panginoon, dinala mo ako sa tunay mong gawain. Maraming salamat sa pastor na sinunggo mo upang turuan ako. Yun ang magagawa natin, minamahal. Do not think yourself as a special people. Special ka sa paningin ng ating dakilos. Sa gawan ng ating dakilos. Kahit di kayo pinakamahirap, kahit di kayo pinakadukha, minamahal, kahit di kayo pinakamarusing, walang hanap buhay, ngunit ang pagpupuri mo at paglilingkod sa ating dakilos, dalisay na dalisay, dadalhin ka ng Diyos sa langit. Tanda mo yan, dito pa naman sa lupa. Kaya sabi nga, do not think of yourself as special, minamahal. Magpakumbaba ka. Parang ahas, lumalakad sa simento, minamahal. Makikita ng ating dakilang Diyos, isang araw dadaling ka na pinakamamalaman sa langit. Sabi niya, tunay ito yung anak ko. Kahit sa mga pinagpala ko sa hindi niya tinignan. Ang kayamanan na daig at tinignan niya, yung kayamanan ako'y mapaglingkuran. Gano'n ba tayo, minamahal? Jesus, anak ni David, kaawaan mo ko. Ang makakita ako, pinakamamala pa noon. Sa atin, ano hiningin natin, minamahal ko. Makadalo ko sa gawain, dapat pagpalain mo po ko. Ako minamahal. 2005, hiniling ako sa ating dakilang Diyos hanggang ngayon. Pinapaalala ko sa wala Panginoon. Wala Panginoon, hinihingi ko sa iyo. Hinihingi ko pa rin hanggang ngayon. Inaasahan ko pa. Tandaan po natin yung minamahal. Magkano halaga noon, minamahal? Ang sabi ng isang co-worker ko, co-preacher, minamahal ko, malaki at halaga yun. Sabi nga, hindi ko gagamitin yun para sa akin. Para sa gawain. Sapagkat nakita ko kabutihan ng Diyos. Nakita ko kanya pagmamahal sa bawat isa. Isipin po natin, minamahal ko. May karamdaman ka, hindi ka nagpunta ng hospital, pinagaling ka ng pinakamama na panon. Nung araw, wala ka kapag-apag-asa sa buhay na walang ngayon. Iniisip mo, pagdating ng ating Panginoon, pumunta ako sa langit. Isipin po natin yung minamahal. Maraming tao naghanap ng ganitong paglilingkod. Ngunit hindi nila nakita. Hindi nila sumpungan sapagkat sabi sa Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Bago pa lamang pala lalaki ng ating dakilan sa lupa, pinili ka na niya. At sa mga lalabi sa ating dakilan Diyos, ang mahal Panginoon ang hipo sa kanilang puso. Tandaan po natin, binabahal, mahalagay ikaw. Kung ano yung ipapakita mo sa harapan ng ating dakilang Diyos, nagpupuri ka ba sa Kanya ng 100%? Naglilingkod ka ba sa Kanya ng 100%? Nagbibigay ka ba sa Kanya ng 100%? Nagbibigay ka ba? Namubuhay ka ba na may kabanalan? Sapagkat tandaan po natin, minamahal, darating ang panahon. Bawat isa sa atin ay dadako sa judgment seat. Sila na hindi naglingkod sa mga Panginoon, hindi na nila makikita ang langit. Sabi ko, wala Panginoon, makita ko lamang ikaw na mukhaan. Magpapala na sa akin. Ang kausapin ka natin, dakilang Diyos, anak ko, narito ako. Pinakikinggan ko yung mga awit niyo. Hindi ka maluluha. Hindi ka magpapasalamat sa atin, dakilang Diyos. Ang hari ng mga hari ang magsasabi sa iyo, pinakikinggan kita, anak. Kaya kailangan itanim sa puso, minamahal ko. Sino ka? Kahit hindi ka ng pinakamayaman sa buong daigdig, sino ka? Kung itatapong ka rin naman sa impyerno. Ngunit ulitin ko, kahit ikaw pinakamahirap na tao sa buong daigdig, sa kalat ng kapatiran, hanggang ngayon humihingi ka pa rin. Ngunit ang pagpupuri mo at paglilingkod sa atin, dakilang Diyos 100%, isang tsak na bagay, kapatid, tagalangit ka. Sino ka man, lalapitan kita, sasabihin ko, napakabuti ng Diyos sa'yo. Isipin po natin yung minamahal. Napakabuti ng Diyos.
Ang sabi sa huling versikulo, minamahal ko, tumawag ka sa Panginoon at siya'y tutugon. Lagi natin nababanggit, pinakikinggan ng Diyos. Hindi po, ang Diyos ay tumutugon. Kaya nga po, sa mga kapatid, makinig kayo mainam. Yung nagsasabi ng andiyan na, andiyan. Dati yung binago, wala na yun, hindi ko na nakita. Pero yung andiyan, nariyan. Palitan niyo po na ibang salita. Sapagkat hindi kailanman, hindi na mapakinggan sa amin yung andiyan. Sa dictionary ng Tagalog is nariyan na. Huwag yung gagamitin sa mga. Sabi nga na aking co-preacher, binago kuya, hindi po minamahal. Bagitin natin yung tama. Nariyan na. Pero sasabi mo, andiyan. Ulitin ko minamahal ko. Sayang. Naka-21 ko na nandiyan. Sabi ko nga, tinanong ko sa sarili ko, nasaan na? Pag sinabi mo, nariyan ang kagalingan, galing sa mga Panginoon, nariyan ang pagpapala, maniniwala ako. Pero sinasabi mo, andi dyan. Masakit sa tenga, sapagat ako po minamahal ko major ko yung Pilipino. Kaya, ang sabi, tumawag ka sa Panginoon at siya'y tutugon. Tandaan po natin, huli versikulo minamahal ko, Jeremias 33:3, praise God. Dito po sa Jeremias 33, talata 3, ganito po ang pagkasulat. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangaalalaman. Amen. Tumawag ka sa akin at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo malaman. Isipin po natin, may kapatiran tayo, minamahal ko. Na dumalo sa gawain, ulitin ko yun, hindi ako nagsasawa. Umalis sila sa bahay, wala silang bigas, wala silang isasayang pag-uwi. Ngunit na sila umuwi, puno yung kanilang bigasan, minamahal. May imposible ba sa Diyos? Nahipuin niyo yung mga tao na dumalo sa bahay niyo, lagyan ka ng bigas. O ang malapagan mismo, maglagay ng bigas sa lagyan mo. Hindi po imposible yun, minamahal ko. Kaya po tandaan po natin, pag gumawa ka ng mabuti, unat higit sa lahat sa atin, dahil isasentyak na bagay, ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Tutugon siya sa pangangailangan, minamahal. Sabi nga balingkod, bukas na sana ako uwi. Na-miss ko yung sa Marilaw. Hindi ko maiwan yung mga kapatiran kung hindi ko ma-share, minamahal ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. Buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, minamahal. At naghihintay siya ng panawagan ng totoong Kristiyano. Tama yung paliwalag sa pagbibigay kanina, hindi pa tayo natatapos. Gawin natin ito habang naghihintay. Isang tsak na bagay, pagpapalain tayo nulubusan ng ating pinakamamanapon. Ulitin ko, we can never outgive God. Hindi natin siya malalapasa sa pagbibigay. Ngunit higit sa lahat, ng kapayapaan, kalakasan, kalusugan ng pisikal pangatawan, ang mga tao ngayon natatakot sa mga variant sa ating minamahal ko. Ang kinatatakutan natin, ang mahiwalay tayo sa ating dakilang Diyos. Ganun ka ba, kapatid? Takot ka na mahiwalay sa gawain. Sapagkat kung hindi ka nagre-react, ibig sabihin, better go home and sleep. Baka sakali magkamuta ka pa. Pero pag narito ka, dadalo ko sa gawain. Hindi ko sinasabing sasaktan kita, hindi. Sapagkat tama lang yun, minamahal ko. Na kinakailangan makinig ka at mag-aral ka ng salita ng ating dakilang Diyos upang kung ikay matuto, minamahal ko, i-share mo ang nalaman mo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Sapagkat nais ng pinakamamanapanon na marami pang taong pumalakpak, nais ng ating dakilang Diyos, marami pang magpuri para sa Kanya, minamahal. At kung gagamitin ka ng ating dakilang Diyos, minamahal ko kapatid, isang tsak na bagay, pag ginamit ka ng pinakamamanapanon noon, ang biyaya ng ating dakilang Diyos, nakalaan para sa iyo. Tutugon siya sa iyong panalangin. Bakit? Sapagkat ikay anak ng ating pinakamamalapanon. Susunod na minamahal ko, tayo po'y tumayo. Inaanyahan ko yung mga baguhan na pumarito sa harapan. Maging sa ating mga webcast viewers, minamahal. Tandaan po natin, minamahal ko, there is no distance in prayer. Kung sa panalangin, sa pangangaral, nahipo ng ating dakilang Diyos ang iyong puso. Lumapit ka sa Kanya. Tandaan, minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, mayroong sinasambang totoong Diyos. Meron siyang sinasambang makapangyarihan Diyos. Diyos na magdadala sa iyo mula sa dosa ka ng kasalanan. Mula
mula sa manig na karamdaman, dadaligan ng ating dakilang Diyos sa kanyang harapan, malakas, malusog. Bakit minamahal? Nais ka, sinip ka kamamalaman na maisira kanyang pagmamahal. Nais ng ating dakilang Diyos na may ngiti sa iyong labi. Habang naghihintay ka sa kanya, gawin mo karapat naman. Hindi magagawa lahat ng mga ngaral na mga magagawa. Lariyan ka, hanap buhay mo sa kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo. Ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin. Lalapit naman sila kung magsasalita ka. Don't ever forget to pray. Manalangin ka sa atin ng dakilang Diyos na makapagdala ako ng bunga sa iyong harapan. Tumawin tayo niya. Sana'y dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo para mag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin. Nanatili pa rin sa buhay mo. Pagsubok sa iyo'y dumaraan lamang. Asahan mo ay handang tumulong sa iyo. Walang iba si Yesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay daling Tatanong kami, anak kapatid, bakit hanggang ngayon mahirap pa ako? sa oras na Hindi ka kasi nanalangin, tinatao sa puso. Hindi, alam na Diyos ko nung intention mo, bakit gusto mo magkaroon ng perang marami. Hindi ba dapat na panalangin mo? Dalhin mo ko sa gawain, araw-araw, tuwing may service. Tandaan po natin, minamahal, sa isip mo pa lang, alam ng Diyos, pagpaparain ka niya. Huwag kang mawala ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa iyo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tumulong sa iyo. Walang iba kundi si Yesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Walang imposible Hallelujah. sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal,
Tunay na walang imposible sa ating dakilang Diyos. Ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating dakilang Diyos para sa lahat ng ating ikabubuti. Kaya sa mga baguhan, mga bisita sa araw pong ito, pinagpala kayo ng ating dakilang Diyos sapagkat isa po kayo sa pinili ng ating mahal na Panginoon upang lumapit sa harapan na tanggapin ng ating dakilang Diyos bilang tagapagligtas at hari ng inyong buhay. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Ang kaligtasan, mga minamahal, ay walang maitumbas ng anumang bagay dito sa daigdig. Sabi ng Biblia, makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa mundo, subalit yung ating buhay ay mapahamak. Yung ating kaluluwa itapon doon sa nagniningas na apoy ng impyerno. Baliwala ang lahat ng bagay na ating makamtan dito sa daigdig ng ating ginagalawan. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmamana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Unang-una po, yung tinatawag na pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbayganti sa mga sa Kanya'y nagisihana. Dapat niyo pong maunawaan, mga minamahal, na may nag-isang Diyos sa langit na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At siya'y dapat nating sampalatayanan. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At yung ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung maka-Diyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin ng maka-Diyos na pagsisisi? Lahat po ng ating mga nagawang mga pagkakasala, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito ay dapat nating pagsisihan. At dapat nating pagtalikuran, wag na po nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. At yung ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa pagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang layunin para mapatawad ang lahat ng kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos na buhay. At yung ika-4 na reglamento ng kaligtasan, hindi na po kayo ang gagawa. Ang Diyos na po ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Kanina, mga minamahal, habang umaawit, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ilan po ay nanginginig at lumuluha. Yung po ay hindi luha ng kalungkutan o paghihirap, yung po ay luha ng kagalakan. Tanda po na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, kapag nakamtan natin, dumating sa atin ang Espiritu ng Diyos, tatanggapin natin ang kapangyarihan. Kapangyarihang magpagaling ng mga karamdaman, yung ating buhay ay magbabago at kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Kaya ang gawin niyo po sa mga oras na ito, mga kapatid, maging sa ating live viewers, itaas niyo ang inyong dalawang kamay, iyuko ang inyong ulo, tanda ng pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon, at banggitin niyo po ang panalangin aking pong sasabihin. Ulitin niyo lang po, pagbanggit, sabihin niyo po, Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala.
Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas, at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po kong tunay mong anak, sa isip, salita, sa gawa, at katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan ng malinaw sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Hallelujah. Dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa dalangin namin minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin, mahal na Panginoon. Ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, halilu sa araw pong ito, kahabagan mo sila at pagpalain, mahal na pinbatid namin, na walang bagay na mahirap sa iyo, dakilang Diyos, at hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot, kahabagan mo sila, at patawarin, dakilang Diyos, pagpalain mo sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, haleluya, ligtas mo sila, mahal na Panginoon, at maging gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa, at katotohanan pagkaluban mo sila ng pagkakataon na sila'y aming makasama sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Haleluya, haleluya. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa ating bisita sa araw pong ito, ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan ay inyo na pong naisagawa. Ang kulang po, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Right after the service, mga minamahal, magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para makumpleto nyo po yung pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at mga kapatid, tayo po ituloy-tuloy na sa lahat po ng ating buong mga pangailangan. At purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang buong pagkakataon po, mga kapatid, ay ako na pong ibinibigay sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved Brother Udel. Mga mahal, tayo po ay dadako po sa ating mga pangailangan, sa lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos, sapagkat ayon po sa ating pong pinag-aaralan kanina, na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin kapag tayo po tumawag bilang mga anak niya, tayo po ay tutugunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po ay dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Pagpahal namin Diyos ang banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po namin po minamahal at kinagalang pastoral ang bautis sa amin. Misyanan pa kami, mahal na Panginoon, at susumamo. Humihin ng kahabagan sa mukha na sumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kahinaan, sa aming paglabag sa aming banal na kalooban, O Diyos. Mahal na Panginoon, patawain po ang bautis sa amin. At nakikita mo, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak sa hapong ito. At patuloy po namin dinadalangan, O Diyos, ang kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay ng aming minamahal. At ginagawa na patuloy pong ipagkaloob sa Kanya, ganun po sa kanilang mga minamahal, mga anak. Patuloy mo sila, O Diyos, mahal na Panginoon, pagpalain, pag-ingatan, O Diyos, maging sa lahat ng mga kapamanggagawa at sa lahat ng aming mga minamahal, mga kapatiran, mahal na Panginoon. Nakikita mo, O Diyos, ang kanilang lahat ng kanilang mga kahilingan sa iyo, Diyos. Tugunin mo po ito, mahal na Panginoon, sa makapangyalang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Amen, mga minamahal. Ipatong niyo po ang iyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, at yung ilagay niyo po doon yung kaliwang kamay sa inyong nandoon sa bahagi ng inyong katawan. Ito'y karamdaman, palayasin po natin yan sa makapangyarihang pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sama-sama po natin palayasin yan.
Hallelujah, hallelujah. O pong pagpala namin Diyos, amang banal sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panlangin po na aming pong minamahal at ginagana pastor, mahal na Panginoon, sa makapangyayang pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, aming sama-samang pinapalayas, lahat ng walay ng kaamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed in Jesus' name. Hallelujah, be healed right now in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Be solved in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lahat ulit ng kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, be blessed in Jesus' name. Mga minamahal, bilang ating pong taos-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, na ating pong patuloy na sinampalatayanan ang banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tinanggap na natin ang lahat ng ating mga kahilingan. Tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglukso. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal. At tayo naman po'y dadako po sa mga announcement. Akin pong ibinibigay mong pagkataon sa ating pong beloved unit sa kanya pong mga announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Benedict Porlahi, at maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating pong napakagandang mensahe na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin yung malakas ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord! Amen. At tayo po idadako po sa mga announcement. Amen. Ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa Marilao Outreach, ang schedule po ay kapag-araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng ganitong oras, alas 4 ng hapon, at kapag-araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa po ito ng alas 12 rin ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At kapag-araw po ng Linggo, ito po ay nag-uumpisa ng alas 10 ng umaga, natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At sa TV program naman po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ating pong mapapanood sa istasyon ng ating pong mga television, PTV4, tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos naman po ito ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito po ay mapapakinggan doon po sa istasyon po ng ating pong mga radyo, 15 DCME, 1530 kHz, CM band, mula Lunes hanggang Sabado. Ito po ay nag-uumpisa ng alas 11 ng gabi, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito po ay nagtatapos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at tayo po ay dumako na sa closing prayer, at akin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa mananalangin, ating pong beloved brother Edwin Aklan. Bless you po, beloved brother Junit. Kayo po'y manalangin mga mahal sa ating pagtatapos. Hallelujah, purihin ka, mahal Panginoon. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang dalangin ang aming kagalang-galang, minabalibang lista, aming mahal pastor, Wildy Stad Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahunan. Ito, narito po kami, minsanan pa, pinaabot namin sa iyo aming tao sa pusong pasalamat, mahal Panginoong Isus, hallelujah, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal gawain, sa pag-awitan, sa pagpatutuon ng mga minamahal mga kapatiran, hallelujah, sa pag-awitan ng beloved choir, sa pagpaliwanag, sa pagbibigay at sa mensahe mo sa araw na ito, mahal Panginoon, na aming napakinggan, mahal Panginoon, nagbigay karunungan sa amin, aming patuloy paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon, at higit sa lahat, aming kang pinupurit, pinasasalamatan sa iyong matamis at banal na presensya na binuhos mo sa aming kaligitnaan, aming nadama ang iyong pag-ibig sa amin, mahal Panginoon. Maraming salamat sa iyo at sa aming pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ihuwalay mo ang bawat isa sa amin, pagkaisahin mo kami, mahal Panginoon, ingatan mo po kami na makarating na moral hati sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakuna at disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo kami, mahal Panginoon, ito aking samot manalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong